Mag-isa si Rosenda sa silid ng magising. Pinikit-pikit pa niyang muli ang mga mata at tinapik-tapik ang pisngi upang siguraduhin hindi siya nananaginip. OMG, totoong lahat. Totoong ang wala na siya sa bahay nila at nandito talaga siya kay Tyrone. Totoong lahat na nangyari. OMG talaga. Lumingali nga si Rosenda kaya natuon ang pansin niya sa larawan nila ni Tyrone na nasa side table, malapit sa kama. Ang sweet nila. Yakap siya ni Tyrone. Teka, kailan sila nagpa-picture ni Tyrone ng ganito? Wala siyang matandaan. Paano? Pero malinaw na siyang nasa larawan. Saang garden kuha ang picture na yun? Teka, wala akong kulay red na bestida ha. Naguguluhan si Rosenda. Nauhawan dalaga kaya ininuman juice na nasa tabi ng picture frame. Nakita niya ang relong panlalaki na naiwan ata ni Tyrone. Pumasok ng banyo si Rosenda dahil nakaramdam ng tawag ng kalikasan at na-impress siya sa ganda ng CR. Mas malaki pa ito kaysa sa kwarto nila ni Russell. Malamig sa loob at parang ang sarap umupo sa inodoro. Bukod sa kumikinang ay carpeted pa ng sahig sa paligid nito. Takte, paano ka ba magiging komportable umihi dito kung pakiramdam mo madudumihan mo? Bulong ni Rosenda. Pero ang higit na nakatawag ng pansin niya ay ang glass cubicle kung saan naroon ang shower. Isang romantikong eksena sa telebisyon ang naalala niya. Nakita ni Rosenda ang ilang gamit pang babae tulad ng toothbrush. May brush, may shaver at may shower lotion at iba pa. Natukso si Rosenda na damputin ang toothbrush na kulay blue. Saka ito hinalik-halikan. Alam ni Rosenda na kay Tyrone iyon dahil yung pink ang pangbabae. Pangbabae? Tapos nasa kwarto ni Tyrone? Bulong ng dalaga. Nakaramdam ng selos at lungkot si Rosenda. Kung may pambabaeng gamit dito, malamang may kasamang babae si Tyrone sa bahay. Dito mismo sa silid nito. Pero bakit ito nagsisinungaling ngayon? Bakit ito sumasakay sa mga ek-ek ko? Bakit dito pa niya ako pinatuloy? Kasi pwede namang sa silid na lang ng katulong. O kahit sa sala lang ayos na. Naaawa ba ito sa akin? O nakukonsensya ba ito na baka akala sila ang nakabunggo sa akin? Nalilito na ako. Shemay, tama. Baka sa hospital lang siya nagpanggap na asawa ko. Para makalabas na, para hindi na siya gumastos para wala nang mag-usisa. Baka mahalang MIR ba yun? Yung ano na yun? Tama. Sa hospital lang naman niya sinabing asawa niya ako. Sabi ni Rosenda, na tila gumaan ang dibdib sa naisip. Tumingin si Rosenda sa salamin, kaya napansin niya ang aftershave cologne doon. Pero mas napansin niyang basa pang sabon at bukas pang shampoo. Naligo na siguro si Tyrone. Naisip ni Rosenda, kung paano kaya maligo ang lalaking yun kung hindi nito nakikita ang sarili. Yung kayang kasama niyang babae ang nagpapaligo dito? May asawa na kaya si Tyrone? Natawa si Rosenda sa sariling refleksyon sa salamin. Bakit nga ba ngayon lang niya naisip? Sa gandang lalaking yun ni Tyrone, malabong wala itong asawa o kasintahan kahit pa nga bulag ito. Maraming babaeng sasamantalahin ang yaman ng lalaki. Walang binanggit si Tyrone sa buhay nito. Tanging ang alok lang sa kanya ang natatandaan niya. Kaya rin marahil hanggang exclusive show lang gabi-gabi ang kaya nitong ialok sa kanya ay dahil may babae na sa buhay nito. Inaalihan na ng lungkot si Rosenda kaya lumabas ito ng banyo. Saktong paglabas niya ng CR ay sakto naman pagpasok ng isang babae na may dalang tray na sure niyang hapunan. Ay, gising ka na pala, senyorita. Welcome back po, ma'am. Pinaakyat na po ni Sir Tyrone ang dinner nyo kasi bawal pa daw po kayong mapagod. Sabi ng babae. Higupin nyo daw po agad ang sabaw ng sinigang na hipon para bumalik ang lakas nyo. Sabi pa ng babae. Miss, nasan si Tyrone? Nag-aalangan tanong ni Rosenda. Naku, ma'am, alam nyo naman yung asawa nyo sub-sub sa trabaho. Nasa library na naman as usual, sabi ng babae. Sa paraan ng pagsasalita nito ay parang wala lang at parang matagal na siyang kilala. Kumain na kayo, senyorita. Gusto niyo po ba ang palitan ko kayo ng damit? Mukhang lagkit na kayo, sabi ng babae. Natawa si Rosenda na para siyang 6 years old kung kausapin nito. Ano siya, bata para palitan pa ng damit? Pero lumakad ng babae bago pa man makatanggi si Rosenda at binuksan itong malapad na pinto sa gilid ng kama na isa palang aparador. Laking gulat ni Rosenda na puno ito ng iba't ibang damit pang babae. May mga bag din na magaganda ang design at may mga ilang pirasong sandalyas pa.
Lalong nilukob ng selos at lungkot si Rosenda sa katotohanang may babae nga sa buhay ni Tyrone. Marahil kinupkup lang siya nito dahil sa nakukonsensya. Nasaan kaya ang asawa nito? Nasa baba kaya? Mamimit niya kaya? Masungit kaya? Kumuha ng pantulog ang babae at inabot sa kanya. Ito rin kaya ang tumutulong kay Tyrone na magbihis o personal na inaasikaso ng babae o asawang totoo ni Tyrone. Marami tuloy ang bumabagabag sa isipan ni Rosenda. Parang ang akala niyang langit kanina bago siya makatulog. Ay bakit naging lupa na ulit? Sadyang mausisa si Rosenda kaya hindi napigilan ng magtanong. Miss, ikaw din bang nagbibihis at nag-aasikaso kay Tyrone? Nasaan ang asawa niya ngayon? Nasa baba ba? Usisa ni Rosenda. Tumawa ang babae na parang kinilig pa. Ay, senyorita, wish ko lang ako nga ang nagbibihis sa gwapong anak ng Diyos kong amo. Ang kaso, susunugin ako ng buhay ni Tando. Naku, ano yung asawa kong yun? Napaka-ano nun. Grabe yun mag-ano. Naku, ayoko ngang maano kapag naging ano yun. Sabi ng babae. Kumunot naman ang noo ni Rosenda dahil wala siyang maintindihan. Pero nangingiti siya dahil naalala si Tando na mahilig sa ano at pati ata ang asawa nito ay naano na sa kaanuhan ni Tando. Ano ba naman tong buhay na to? Puro ano? Sabi na lang ni Rosenda ng pabulong. Ako, senyorita, marami ka nga po talagang nakalimutan. Wala ka pong maalala ano? Naku, ano nang mangyayari sa ano? Sana maging ano na talaga. Sabi pa ng babae. Kayo po ang personal na nag-aasikaso kay sir. Mula pagligo hanggang pagkain. Pati lahat ng mga bagay dito sa mansyon, kayo po ang nasusunod. Dahil kayo ang asawa niya. Ganun niyo po kaano si sir. At si sir naman ay anong-ano kayo. Kaya nga po, kayo mag-asawa, di ba? Sabi ng babae. Hindi na kumibo si Rosenda. Baka pag nag-usisa pa siya, mabuking na siya. Bakit pati ang katulong nito siyang napagkakamalang asawa? Don't tell me pati mga tao sa bahay na ito nagsisinungaling. Pati yung driver kanina parang nagsisinungaling na din. Puro lang kasi ano, kaya wala siyang maintindihan kung ano ba ang ano eh. Ah, ang gulo na. Ano bang dapat kong gawin? Ano bang nangyayari? Paano na ba ako kikilos? Nabubuwang na ako, Lord. Sige po, senyorita. Tatalikod na sana ito nang may biglang maalala. Ay, senyorita, sabi ni Sir Tyrone kapag tapos na daw po kayo mag-dinner, pwede mo daw po siyang puntahan sa library para hindi kayo mainip. Doon pa po sa dulo ang library, yung tumbok na silid. Sabi ng babae at tuluyan ng umalis. Ngayon lang niya napansin na buntis ito. Maluwag kasi ang suot na duster kaya hindi niya agad napansin. Binilisan ni Rosenda ang pagkain. At binalak ngang puntahan si Tyrone. Nakakaramdam siya ng hindi maganda. Natutuliro siya. Na pati mga tao sa paligid ay nakikipaglaro sa kanya. Kinikilabutan siya. Kakausapin niya si Tyrone. Aaminin niya. Una, nakakahiya sa totoong asawa ni Tyrone na baka nakikisakay na lang din. Ikalawang hirap kalaban ng konsensya. Nakakapraning. Parang lagi kang binabantayan at parang laging may nagmamasid. Tama. Aaminin na niya kay Tyrone. Ikukwento niyang nakita at ang dahilan kung bakit siya tumatakbo. At kung bakit niya nagawang magsinungaling muna. Makikiusap na lang siya na patuloyin muna o tanggapin sa bahay kahit maging maid na lang muna. Tutal yun lang ang alam niyang trabaho bukod sa paggiling. Marunong naman siya magluto, masarap pa. Binilisan ni Rosenda ang pagkain. Saka isinuot ang malambot na cartoon character na tsinelas na pambahay na kulay pink at binagtasan dulong tumbok na silid. Humugot pa ng malalim na hininga si Rosenda bago kumatok. Yes, pasok ka Rose, bukas yan. Malambing na sagot ng tao sa loob. Tinihit ni Rosenda ang doorknob at dahan-dahan binukas ang pinto. Sumalubong sa kanyang malamig na ihip ng hangin dahil naka-aircon din ang library. Nakita niyang subsob ang binata sa pakikinig sa tila audio recorder na nakadikit pa nga sa tenga nito saka nakapatong ang kamay sa tambak ng mga papeles. Nakatingin ito sa mga papel kaya hindi nito marahil napansin na nakapasok na siya. Paglapat ng pinto pasara ay saka ito umangat ng tingin pero tagusan lamang. At isang napakagwapong mukha na may pinakamagandang ngiti yung sumalubong kay Rosenda. Hi sweetheart, okay na ba ang pakiramdam ng asawa ko? Come here, upo ka dito sa tabi ko. Saglit na lang ito at matatapos na. Bati ni Tyrone sa kanya. Nagulat si Rosenda sa napakalambing na salubong nito.
Pero na-amaze siya na parang napakadali para sa lalaki ang magpanggap. Parang normal na ganun na siya kausap talaga. Bakit, Tyrone? Anong dahilan ng lahat ng ito? Lumapit si Rosenda. Pakapakapang tumayo si Tyrone at kinabig siya at niyakap. Ang lahat ng naisip at binalak ni Rosenda kani-kanina lang ay biglang naglaho sa isipan. Ang ganitong trato, ang ganitong yakap at ang ganitong pakiramdam ay matagal ng pangarap ni Rosenda. Eksenang sa telebisyon lamang niya nakita. Pakiramdam na hindi na idulot sa kanya ng kasintahan. Paano ba niya makakayang iwasan ang ganitong tukso kung ganito naman kasarap? Mas pipiliin ba niyang mabuhay na lang sa kasinungalingan pero masarap sa pakiramdam? O harapin ang katotohanan at tiisin ang sakit ng kalooban? Mga tanong sa isip ng dalaga na hindi na niya nagawang alamin ang sagot dahil hawak na ni Tyrone ang kanyang muka at pababa na ang mga labi nito sa mga labi niya. Hindi man siya nakikita ni Tyrone ay ipinikit na lamang niyang mga mata at hinanda ang sariling tanggapin ang pinakamasarap na biyaya ni Tyrone sa kanyang paggising. At kung araw-araw ganito kasarap gumising sa tabi mo, Tyrone, gusto ko na lamang matulog palagi para laging magigising. Napakapit si Rosenda sa kanto ng lamesa ni Tyrone. Hinalikan na siya ni Tyrone noong gabi, pero pigil lang. Parang nag-aalangan. Pero ang halik ni Tyrone sa kanya ngayon ay parang malaya, parang walang pag-aalinlangan. Masarap sa pakiramdam ang bawat dampi ng labi nito. Magaan kasi na parang puno ng damdamin. Parang may pagmamahal. Gaga ka, Rosenda. Yan din ang sinabi mo nang una kang halikan ni Russell. Sumbat niya sa sarili. Hindi, iba. Maaari yun lamang ang nasabi niya kay Russell dahil ito pa lamang ang unang halik niya na malalim at matagal. Ang unang halik niya ay noong high school. Nang kalad ka rin siya sa marriage booth ng kaklase at ipakasal sa crush niyang officer ng CAT. Nagkataong may dare palang mga kaibigan nito kaya tinutuon nito ang kiss. At the end of the day, hanggang makagraduate hindi naman siya na-crushback ng officer na yon. Bagkus ang kaibigan niya na naghatak sa kanyang naligawan nito dahil mas maganda kasi ito sa kanya at mas nice manamit noon. Samantalang siya kasi ay manang na baduy pa dahil wala namang nag-aasikasong isang ina sa kanya noon. Buong akala ni Rosenda na si Russell na ang pinakamasarap na halik. Akala niya gigil ng pagmamahal ang mga ginagawa nito at pangminsan-minsang pagkagat sa labi niya. Pati ang style nito sa kama buong akala niya ay dahil sa pagmamahal. Huli na nang ma-realize ni Rosenda na ang ginagawa lamang ni Russell sa kanya ay kung anong mga napapanood nila sa DVD. Nang lumaon ay tawag na lang ng katawan at ng alak at parang wala ng pagmamahal. Nakakainis nga lamang na kailangang maging ganito katagal bago siya natauhan. Kailangan pang makita niya at mainsulto siya ng harapan. Pero naisip ni Rosenda, kung hindi niya naranasan ang pag-aalaga at paggalang kay Tyrone ng gabing yon, kung hindi niya narinig sa bibig mismo ni Tyrone na karapat-dapat siyang mahalin, sa palagay ni Rosenda hindi siya magkakalakas ng loob na tumakbo at tumakas sa kapalarang bumabaon sa kanya sa kumunoy ng kalupitan. Sa palagay ni Rosenda nagkaroon siya ng tapang sa tulong ni Tyrone. Hindi man pag-ibig ang offer nito, hindi man desente ang turing sa kanya nito. Sa puso ni Rosenda mas maigi nang ituring lang siyang bayaran ng isang lalaki, pero pahahalagahan naman siya bilang tao at babae. At least hindi masyadong masakit sa kalooban, dahil hindi ka kailanman nilinlang na pag-ibig ang dahilan. At least kay Tyrone kahit nagpapanggap ito ngayon, alam niya nababayaran ang tingin sa kanya. At alam niya na kung hanggang saan lang, kaya walang magiging pagsasamantala, walang pusong masasaktan, at lalong walang gamitan o asahan. Lumalim ang halik ni Tyrone at umaplos ang kamay nito sa likuran niya. Kumapit sa bewang niyang lalaki. Saka muling bumalik sa pagkakaupo sa kanyang harap ng lamesa. Saka siya malambing na niyayang umupo sa kantungan nito gamit ang mapang-akit na haplos sa kanyang pisngi. Nagets ni Rosenda ang nais nitong mangyari kaya ang dalagang kusang umupo sa kantungan ni Tyrone. Paharap sa lalaking nais niyang ituring asawa kung pwede lang sana. You really belong there, sweetheart. And you should stay there. Sabi ni Tyrone na parang kabisadong mukha niya. Kaya alam agad kung nasaan ang labi niya. Inabot nito ang labi niya naghihintay din naman ng kalinga. Mas hinatak pa ni Tyrone palapit sa kanyang dalaga. Kaya nasiksik si Rosenda at naramdaman niyang kahandaan ng lalaking ito na tila dinadapuan ng mahika ang kanyang labi at pandama. Ang masarap na pakiramdam ng mga haplos at halik ni Tyrone ay hindi kayang tanggihan ni Rosenda. May bayad man o wala hahanap-hanapin at hihilingin niya ang ganitong pagsamba.
Narito siya ngayon sa kandungan ni Tyrone, bagamat nasa malabo silang sitwasyon at nasa magulong pagkukunwari. Ang katotohanan si Tyrone na naging kanlungan niya sa pagtakas sa malupit na nakaraan ay dapat na niyang ipagpasalamat pa. Ang sambahin ni Tyrone ng ganito kahit pa nga maruming uri nga ng babae siya sa pagkakakilala nito ay langit na sa tulad niya. Kaya muling itinikom ni Rosenda ang ideya ng pag-amin. Sinalubong ang marubdob na halik ng mga labi ni Tyrone. Mga uri ng halik na kahit siya hindi niya akalaing magagawa ngayon dahil ni minsan hindi niya nagawa kay Russell ang ganong klaseng paghalik at pagsamba sa lalaking kasama. Rose! Kumawala ang ungol sabay tawag sa pangalang ibinigay sa kanya ni Tyrone ay muling gumapang ang halik ni Rosenda sa punong tenga nito at umagod ang mga daliri niya sa buhok ni Tyrone. Rose! Masarap sa tengang tinatawag siya sa pangalan kahit hindi naman yun ang palayaw niya. Masarap sa pakiramdam na ang pagtawag ay parang may pananabik at paggalang. Mas maganda sa pandinig kesa sa Rosenda nga ang tawag sa'yo. May kasunod naman na kabastos ang mga salita. O kaya sige pa. Ay. Sa mga naaalala ay nagkaroon ng pagnanais si Rosenda na manatiling si Rose. At habang buhay na lang sanang tawagin ni Tyrone sa ganoong paraan. Lalo na kapag pinaliligaya niya. Nagpaubaya si Rosenda nang maramdaman niyang mga kamay ni Tyrone na binubuksan ng butones ng suot niyang pantulog. Lumiyad pa si Rosenda nang maramdaman na bumababa ang halik ni Tyrone sa kanyang leeg. Hindi hinayaan ni Rosenda na maiwan sa lungkot si Tyrone, kaya pinagapang na rin ng dalaga ang kanyang labi at unti-unting pinadaos-dos sa leeg hanggang sa collarbone nito. Naka-t-shirt si Tyrone, kaya hindi madaling alisin. Kaya naman inilusot na lamang niya ang mga kamay sa ilalim ng t-shirt nito. Hindi na kontento si Rosenda kaya tinaas na rin ang bandang harap ng t-shirt nito. Saka pinagpala sa mainit-init pang bibig ang magandang abs ni Tyrone. Sweetheart, baka mapagod ka ha. Take it slow, sabi pa ni Tyrone. Pero, Rosenda, huwag mo sanang isipin na... Hindi na nakapagsalita si Tyrone dahil sinakop ni Rosenda ang labi niya. Saka naging malikot ang kamay ni Rose sa pagtanggal ng butones ng cargo short ni Tyrone. Natatandaan pa niyang hindi bayaran si Rosenda. Hindi ito tumitable, lalong hindi sana sasama sa labas pinilit lamang ng bugaw na kasintahan. Pasalamat na lamang talaga si Tyrone. Siya ang naroon ng gabing yun. Dahil parang ayaw niyang i-imagine kung sa ibang hayok na customer napunta si Rosenda ng gabing yun. Baka nababoy na ng hustong dalaga. Hindi napansin ni Tyrone na natanggal niya na pala ang hook ng bra ni Rosenda. Pero hindi niya naaalis ang upper top ng pajama nito. Tyrone, sambit ni Rosenda. Maliwanag kasi ang UFO bulb sa library. Panay na ang ungol ni Tyrone. Alam niya ng wild na ang pakiramdam niya at hindi na sapat sa kanyang halik lamang. Ibababa na sana ni Tyrone ang pajama ni Rosenda nang may biglang tumulak ng pinto. Kaya mabilis na inangat ni Tyrone ang pajama sa kakinabig si Rosenda upang hindi mapahiya. Dumungaw naman ang nabiglang si Tando na para namang natuklaw ng ahas. Ay, ano ba yan, sir? Sorry, sir, sa ano? Hindi ko po alam na ano. Bakit po kasi? Hindi nakalakang pinto eh. Nag-aano po pala kayo. Ano po, sir? Kaya po ako napaano, sir, kasi nandyan ang mga tao. Sorry po talaga. Sige po, ituloy nyo ng ginagawa nyo. Nakakaano kayo. Sabi ni Tando na nangingiti at nakumindat pa kay Tyrone. Namula ang pisngi ni Tyrone na dati nang mamula-mula. Mamutla naman ang mukha ni Rosenda sa hiya. It's okay, sweetheart. Mga mapagkakatiwalaan natin sila. Saka ano bang masama, asawa naman kita. But next time, make sure to always lock the door. Ha? Sabi ni Tyrone. Nakinintala ng halik ang tungki ng ilong niya. Mamaya na nating ituloy ang masarap na laro. May kailangan akong harapin. Doon ka na lang muna sa kwarto natin and wait for me. Paaakyatan kita ng prutas. Gusto mo ba? Gusto kong nandun ako kung nasan ka, Tyrone. Yun ang lumabas sa bibig ni Rosenda. Okay, sige. Pero be ready. Pakinggan mo lang muna ang maririnig mo. Then I will explain it later sa bed. Habang naglalaro tayo ng masarap na tulad kanina. Sabi ni Tyrone, na alam naman niyang noon pa lang ay may kapilyuhan sa likod ng seryoso pero gwapong muka. Kasabay nga lumabas ni Tyrone si Rosenda sa library at sa sala siya dinala nito. Naabutan nilang isang babaeng tila nasa 40s lamang ang edad. Kulay brown ng kilay nito na parang nakataob na letter V.
Kaya kahit nakangiti ito ay para pa rin itong nagtataray. Sosyali na suot nito at Diyos mio, parang mas mabibigat pa ang suot na alahas kesa sa timbang niya.